Kukunin natin ngayon ay dahil sa nalalapit na ang Ramadan. Kanina yung pinag-usapan natin, bro, yung kung paano maghanda ang mga nauna sa atin sa buwan ng Ramadan. Nabanggit sa mga kitab, lalo na sa mga kutubul Ahlus Sunnah wal Jamaa, yung mga nauna kung paano nila hilingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 ashhur wa akthar yasta'iduna bi shahril al-mubarak. 6 na buwan pa lang na hindi pa dumarating ang Ramadan ay nihiling nila sa Allah na sana ay maabot sila ng buwan ng Ramadan. Wallahi mga kapatid, ayon ko, ngayon lang ito ngayon pumasok sa isip ko. Nung nakaraang taon, di ko alam kung sino yung mga kasama ko na nag-umrah. Kasama pa namin yung kuya ko. Kasama yata ano? Na doon siya namatay sa Magka. Tayo ba? Tayo ba yun? Nandun ka, bro? Hindi, tayo magkakasama. Rabo tayo. Hindi katabi ko. Kumakain ka ba sila? Kasama nila tayo. Mashallah. Ramadan. Sila nila tayo. So tayo. Kayo, Ustad. First week of Ramadan din. Kasi first week of Ramadan, di ba? Kayo nila tayo, Ustad. Kasama natin si Abdurrahman. Kami, dito kami sa Rabo. Oo, tama. Pero, bro, isipin mo kung akala lang ng tao kung ano yung magaganap at mangyayari. Isipin mo, kanina, di ba nabanggit ko sa inyo yung tao na mas nauna siyang nakapasok sa paraiso at marami siyang nagawa dahil lang sa naabutan niya ang Ramadan? Alhamdulillah. Paano yun nangyari? Na mas nauna yun? Dahil sa buwan ng Ramadan, ipinagpala ang sinumang maabutan niya ang buwan ng Ramadan. Pinagpala. Dahil sa Ramadan, pag naabutan mo ito, nangangahulugan na dalawa lang ang gantimpala mo. Paraiso na napatawad ka ng Allah. شيخ أمر الله Hayya ka Sheikh. لا تنسى ال100 ريال والإقامات ضروري. شوف البعض أتوا ب100 ريال والبعض يقولون ما ليس ما في رواتب ويأخذون رواتب شهر الأسبوع القادم يعني في 26 شوف أنا رأيي يرسلون. كده حاول يجيب STCP عندك STCP اشتسي عندك أنت اللي جمع الزنا أسهل وبعدين تتكلم لا إذا الأسبوع القادم يوم الثلاثاء يرسلون علينا أرسل لزين خلاص الدين. ما في مشكلة. طيب حوالي ممكن 10 أو ما فوق. ما في مشكلة. لا بأس. المهم أنت نسق مع زين الدين. تمام بس لأنه هو الذي يمشي معه. لا أنت قلت لي وإسماعيل أستاذ إسماعيل كلمت إسماعيل هو الذي يمشي معه. إسماعيل يمشي. طيب بقية كيف تجمع؟ أخذت لهم أنا أفعل أتناسق مع زين الدين وأعطي لهم الأرقام والإقامة هؤلاء فيتناسق معهم. الجديد لسه ما عندهم إقامات صورت لهم باسبور. الفلبينيين الجديد أي تمام ممتاز نأخذ رقمه. So mahigit sila dito 10 na mag-umrah dito sa Rabwa. May mga bago 10 na Pilipino. Sana nga dapat lahat kayo dapat dito rin tayo mag-umrah lahat. Pero bakit yung iba? Kasi dito mas marami yung ibang lahi. Mahigit 10 ba siya, Ustad? 10 bus. Mahigit. Tapos ang Pilipino, dapat isang bus lang sila pero dahil kukunti lang yung makasama, yung mga iba kaya napunta sila sa ibang Sa side. mga Kendra, sa Indonesia. Okay, so mga kapatid, inshallah, ang usapin natin, ano nga ba ang nandito sa buwan ng Ramadan? Na mangyayari na ito, inshallah, sana maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Buwan na ipinagpala. Una, tanungin ko kayo, bakit ba tayo nagra-Ramadan? Ano ba yung, bakit tayo nag-ayuno? Tanungin ko. Why do we fast during the month of Ramadan? Hindi, Ustad. Pinabutos eh. Kasama sa haligi at ito ay parang paglilinis din ng kasalanan. Okay, very good. Magandang sagot. Dahil ito ay kasama sa haligi ng Islam na At ipinag-uutos. dito rin, Ustad, Nawawala ang kasalanan, correct? dito rin nararamdaman Pangatlo? ng naipapakita ng lahat ng tao sa mundo na pare-parehas silang nilalakad.
Kasi pare-parehas silang niligan ng altsara. Oh, maganda yun. Mashallah. Tayo na sa Allah, yung commitment natin. Maganda yun. Okay? Sabay-sabay, walang mayaman, walang mahirap. Lahat Mashallah. nagpapakagutom, para lang sa Allah. Isipin mo yun? Tumataas yung iman natin. Oo, tama. Isipin mo yun, yung lahat ng tao, mayaman, mahirap, may kapangyarihan, walang kapangyarihan, maliit ang sweldo, malaki ang sweldo, presidente at saka pinakamababang uri ng trabaho, lahat Muslim, kung lahat kayo Muslim, pantay-pantay kayo na mag-aayuno sa oras ng pag-aayuno. Sa oras ng pag-break ng inyong fast. Parang siya nararamdaman. Nagkakaiba lang. Lahat kayo nagugutom. Meron lang Ustad, pinagkakaiba lang Mashallah. sa paggawa ng gantimpala sa araw ng Ramadan. Mhm. Kasi may mga tao na ginagawa nila yung lahat ng alam nila, gumagawa sila ng sunnah, nagbabasa sila ng Quran. Mayroon namang mga iba na natutulog na lang. Tinutulog lang. Oo, yung iba, ganun yung ginagawa, matutulog, di kaya magpapasting ng araw ng sa Fajr. After ng Fajr, matutulog. Minsan, di na magsasala ng Fajr. Matutulog, gigising na lang. Yung dalawang bagay na sinabi niya, yung al-usul, yung ibada, yung asliya na ginagawa natin, kung ano-ano natin ginagawa. Halimbawa, nanonood ng TV, di ba? Tapos laging maraming mga makamundong bagay na ginagawa. Kaya doon nagkakaiba Ustad yung mga tao pagdating ng Ramadan. Pero sa pag-uutos ng Allah na sa paggawa ng totally, parehas. Nagkakaiba lang sila nagkakaiba lang yung mga tao doon sa kung ano yung gusto nilang gawin, kung ano yung kukunin nilang gantimpala sa Okay. Ramadan. Noraidin, nasabi nila yung sa kanila, kay Yahya at saka kay Suhaib. Ano naman yung sayo? Bakit tayo nagraramadan? Ano yung meron sa Ramadan? Yung pagdidisiplina sa sarili, Ustad. Very good, mashallah. Iiwasan at marami kang dapat gawin pandagdag sa mga biyaya na Correct. gawain ikhlas, Mashallah. pagbabawas sa mga pinagbabawas, Ustad. Wallahi, mashallah. Correct. Ganda, no? Yung disiplina. Disiplina ka talaga sa buwan ng Ramadan eh. Isipin mo yun. Hindi ka pwedeng maunang kumain. Sasabihin mo, presidente ako. Gusto kong kumain. Nasaan yung kapangyarihan ko? Wala akong makapangyarihan. Sa oras na sabay-sabay kayong kumain. Oh, bro, sa inyo, sa mga tusog, ano yung bakit? Ano ang dahilan? Bakit tayo nga bang tayo ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Una-una, Ustaz, dahil ito ay pinagutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat sinabi niya sa Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ayun. Para lang sa mag-ayon para magkaroon tayo ng takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin ay pinag-utos. Pinagutos ng Allah para yun, para ma-disiplina mo sa sarili mo, magkaroon ka ng takot sa Masya Allah. Una, no? Si Yahya, para magkaroon ng ugnayan sa Allah at matamo ang pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, itong si Daud, anong sabi mo? Ang sagot mo ay para magkaroon ng? Para ng mga tao, pantay-pantay sila. Makikita rito yung pagkapantay-pantay ng mga tao, lahat ng mga Muslim, pantay-pantay sila sa Allah. Hindi ibig sabihin ikaw ay mayaman at presidente, may kapangyarihan, mayroon kang special case na ang gagawin sa iyo ay mauna kang mag-break ng fasting mo, alas 5, 5 o'clock, tapos yung iba alas 6 kasi sila ay mahihirap, hindi pwede yun. Kailangan pantay-pantay sa oras. Pangatlo, si Turaydin, ang sabi niya ay ang dahil sa para malaman natin at matuto tayo paano maging disiplinahin ang sarili. Disiplina sa pag-iisip, sa pagkain, sa oras, sa buhay natin.
At ang kapatid natin, sinabi niya ay dahil ito ay pag-uutos ng Allah at dapat lang sumunod. Dahil ito ay sinabi ng Allah sa Quran na o kayo ng mga mananampalataya. Ang pag-uutos ko sa buwan ng Ramadan na mag-ayuno ay mag-ayuno kayo sa katulad ng pag-uutos ko sa mga nauna sa inyo. Di ba? Lahat ng yan, mga kapatid, kasama yan sa mga dahilan kung bakit tayo nagra-Ramadan at kung tutunghayan natin ang katotohanan ay dahil pakatandaan ninyo, lahat ng pag-uutos ng Allah, ito ay mabuti sa atin. Mayroon ba ang pag-uutos ang ating tagapaglikha na ito'y makakasama sa atin? Ha? Wala naman. Wala. Mayroon ba siyang ipinagbawal na pag ito ay ginawa mo, ay ito ay makakasira sa iyo dahil hindi mo sinunod? Ibig sabihin, ang mga ipinagbabawal niya, kung bakit niya ipinagbawal, dahil nakakabuti sa atin ito na dapat iwasan. Dahil pag hindi, mapapahamak ang buhay mo. Ang iyong pananampalataya, ang iyong spiritual, mental, physical, at lalong-lalo na sa araw ng paggugo. Mga kapatid, nakuha natin. Kaya kung bakit natin iniisip na sana maabutan tayo ng Ramadan, dahil may nabanggit din sa isang hadith na law ta'lamuna ma fi Ramadan latamannaytum anna kulla sanatin Ramadan. Kung alam nyo lang, sabi ni Propeta, kung anong napapaloob na maraming biyaya sa buwan ng Ramadan, ay hihilingin nyo sana sa Allah na sana lagi na lang ay buong taon ay Ramadan. Allahu Akbar. Pakita mo sa puno yung masjid. Oo. Ang saya, ang saya. Lalo-lalo na pag sa amin, subhanallah, hindi ko alam. Masaya dito sa Saudi Arabia sila, pero aywan ko, sa amin sa Marawi, pagka Ramadan, ang sarap ng feeling, bro. Yung pagluluto ng pagkain, hindi ka mapakali na gusto mo ikaw lang kakain nun. Kailangan yung kapitbahay mo, bigyan mo. Ganitong Ustad, sa atin, ganitong araw pa lang, 10 araw, 5 araw, bago dumating yung Ramadan. Ramdam mo na sa mga tao yung pagdating ng Ramadan. Ramdam mo na, nagsisihanda na sila, anong kakainin sa unang araw, ganyan. Pagbibisitahan, at saka yung pinapagawa na yung mga masjid, nililinis na yung mga masjid. Hindi naman kasi pwede nga araw-araw, Ustad, kasi magastos din eh, di ba? Kasi sa hirap ng buhay mo. Pero teka lang, magastos. Bro, kung tutunghayan natin, ang buwan ng Ramadan, disiplina sa paggastos. Ang problema, tayong mga Muslim, ang sumusobra at hindi ginagawa ang tama. Hindi, kasi sa akin, Ustad, yung paggastos... Sandali, bago mo pa yan sagutin. Ano ang essence ng Ramadan? Disiplinahin ang sarili. Sa oras ng pagkain, sa paggastos, pagbabago ng lahat ng oras, trabaho, lahat. Isa dyan, of course, nandyan tayo sa pagkain. Ang pinakamaaya-aya na dapat, pag nagkain tayo sa buwan ng Ramadan, tipirin natin ang sarili natin. Kasi ito ang turo ng Ramadan eh. Pagpigil ng pagkain. Alam natin ang tiyan, pag hindi ito pinigilan, pag hindi ito lahat gusto mo kainin mo, hindi na maganda, bro. May disiplina dapat ang isang tao. Ustad, inahad kasi natin pag buwan ng Ramadan yung Kasiyahan. hindi yung reward. Di ba? Okay, nandun tayo sa reward, bro. Nandun tayo sa inaasam-asam natin. Nandun tayo sa sinasabi mo na kasi minsan lang ito na dumarating. Kaya dapat paggastusan natin ito. Dapat ito, bilihan natin ng marami, ganito, ganyan. Nandun tayo sa mga ganyan. Pero kung titunghayan natin, ang Ramadan, tinuturuan tayo na para maging economically mabudget natin. Yung kung walang Ramadan, kung nagagastos mo 10,000, at least sa buwan ng Ramadan, baka kasya ang 7,000. Halimbawa lang, assuming. Bakit? Isa yung turo ng Ramadan. At ano yung 3,000? Di isip mo yun o di bigay mo sa kawang-kawa at kabutihan. Pero sa atin ang problema, sa buwan ng Ramadan, yung 10,000 na usually na ginagamit mo na hindi pa Ramadan, nagiging 15,000, 12,000 dahil sa dami ng prutas, dami ng dagdag ng pagkain na binibili mo. Hindi, sa akin, ano lang yung Ustad eh, nasanay kasi tayo Ustad na pagka nandoon na tayo sa achievement natin. Kasi ang sa atin, parang ang Ramadan, achievement natin eh, nandyan na tayo yung
sobrang saya natin, napapagastos tayo. Naging generous nga. Oo, kasi Diba? sa halimbawa, hindi para Ramadan Ustad, pagka mayroong dumarating sa atin na magandang balita, o di kaya magandang achievement, ang ginagawa natin, gumagastos tayo, nag-aalala tayo. Hindi naman yung nagbabrag ka, hindi naman nagyayabang ka. Kumbaga, hangad mo yung gantimpala. Gantimpala, o. Diba? Tapos nasanay tayo Ustad na gumastos. Pag mayroon tayong nakukuha ng kumbaga mga ganyan na bagay. Matipid ka, pero... Anyway, ang Islam ay relihiyon na may turo niya ang pagka-practicality. Practical. Kung kaya mo, mayaman ka, okay. In fact, sa Islam, itong relihiyon na kung saan ang mga biyaya sa iyo ng Allah, pag ipinapakita ito sa mga tao, ay lalong nasisiyahan ang Allah sa iyo. Mark my word. I repeat, pag mayroong mga biyaya sa iyo ng Allah, kaalaman, kabutihan, yaman, kapangyarihan, pwedeng ipakita, ibahagi sa mga tao. At yan ang maganda. Inna Allaha yuhibbul abda idha ra'a athara ni'amu alayhi. Katotohanan si Allah, natutuwa siya sa kanyang alipin, ang anumang mga biyaya sa kanya, ipinapakita niya. Okay, nandyan tayo. Sa buwan ng Ramadan, ya Allah, may pera ako, may biyaya na ibinigay mo sa akin, gagamitin ko to sa buwan ng Ramadan, kaya paghahandaan ko ang pagkain namin, pag ibibigay ko sa mga mahihirap, kapitbahay, very good, the more you will have reward. Pero wag lang tayong mag-israf. Dahil sa katotohanan, minsan maraming nakakapag-israf sa buwan ng Ramadan. Buti kung lahat ito ay nabibigyan ang mga dapat nangangailangan. Sabi ng Allah sa mga sifat ng mga tunay na mga alipin ng Allah. Yung wa ibadur rahman alladhina idha yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Sila yung mga tunay na mga alipin ng Allah na pag sila ay nagsisilakad ay mapagkumbaba. Hindi sila mapagmataas. At pag sila ay may nakasalubong na mga tao na gustong makipag-away sa kanila o di kaya gusto nilang makipagsagutan sa kanila, magkakaroon ng argumento o sigawan o anuman, sila ay nagsasabi sa kanila na Assalamu alaikum, kapayapaan sa iyo kapatid. Hindi sila nakikipagdebate, nakikipagsagutan sa anumang argumento na mayroon sila dahil ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng init ng ulo ang bawat isa. Kasama doon na nabanggit dito sa ayah, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sila, yaong mga tunay na mga alipin ng Allah, na pag sila ay gumagastos, doon lang sila sa tama. Allahu Akbar. Isipin mo bro, kung ikaw ay Muslim na may ugnayan sa Allah, ang paggastos mo, isipin mo para sa Allah. Kasi, ano ang ugnayan ng buhay natin dito sa mundo? Sa daily basis routine na ginagawa natin na hindi ito maiugnay sa Allah. We all believe that Allah created us on earth to worship Him, right? That is our purpose on earth. Sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, paano mo magagawa ang 24-hour in a day and 7 days in a week na maging pagsamba sa Allah? Yung daily routine natin. Paano magiging connected ito sa Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag natin alamin na ang pagsamba lang sa Allah ay pag-aayuno, pagdarasal, pagpunta sa masjid, pagbibigay ng zakah, hajj, at saka umrah. No, ito yung mga major, ito yung mga main na dapat talaga dahil pagsamba. Ritual ito, pag-uutos ng Allah dahil para sa sarili nating kabutihan, kapakanan natin. Pero kung tutunayan natin, ang ating relihiyon na kung saan halos ang aspeto ng buhay natin dito sa mundo, bawat segundo, bawat minuto, pwede itong maging pagsamba na ugnayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ya Allah, dumating ang Ramadan, gagastos ako, may pera akong inipon para sa iyo, sa buwan ng Ramadan, mamimigay ako. Sa aking mga kapitbahay, magluluto ako para mamigay. Alam niyo, sa Ramadan, maraming nakakapagbago. At dapat lang magbago dito sa buwan ng Ramadan. Dahil kung hindi ka magbago dito sa Ramadan at hindi ka napatawad dito sa Ramadan, ikaw ang kawawa. Uulitin ko, yung hadith na sinabi ko kanina sa inyo na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang reward ng Ramadan, dalawa lang gantimpala na kapatawaran ng Allah na ito ay paraiso o di kaya ay
kapahamakan at walang pagpapatawad sa iyo ng Allah. Hindi ba dumating ang Jibril kay Propeta Muhammad, sabi niya, ragmaan anf ya Rasulullah. Bakit? Na dumating ang Ramadan at hindi mo sila napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagpapatawad. Sa sinong gusto magnais, magbago. At patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dumating ang Ramadan, wala ka pang binago sa sarili mo. Actually, bro, ang Ramadan, sa ayaw at gusto mo, makapagbabago ka talaga. Sa oras pa lang, magbabago na ang oras ng pagkain mo. Hindi na yung oras na gusto mo na kumain ka during the lunch time. Sa trabaho. Pati sa trabaho natin. Aywan ko lang, kung ikaw ay Muslim, nandun ka sa Maynila, sa ibang lugar, alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia, ang oras dito ng pagtatrabaho, 8 o'clock o di kaya 7 to 4, sa buwan ng Ramadan na nagiging 9. Nagiging 10 hanggang 4. Nababawasan, nagiging 6 hours instead of 8 hours. Doon pa lang sa daily routine, nababago na. So, ang buwan ng Ramadan, hindi lang babaguhin niya yung oras mo, pati disiplina ng buhay mo. So, ang gusto kong i-emphasize dito, mga kapatid, kung hindi tayo magbabago sa buwan ng Ramadan, kailan pa? At tama yung sinabi mo kanina, ang Ramadan, ito, ano ba ibig sabihin nito? Hinamon ito sa salita na Ramadan. Ang isang mga ibang nagsabi, ito ay isa rin to sa mga pangalan ng Allah. Pero weak yun, sa ibang sinabi ng mga pantas. Pero Ramad, ang ibig sabihin ng Ramad ay yung sinusunog niya sa tindi ng init ng apoy na ang bato na naiinitan masyado sa nasusunog at parang nasusunog na rin yung katulad ng isang tao na pag nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang kasalanan niya nasusunog sa pamamagitan ng pag-ayuno at nawawala. So kapatawaran ang buwan ng Ramadan, kapatid. Ha? Yes! Kung nababurn ang ating mga fats pero ang problema bro, maraming nag-aayon sa buwan ng Ramadan, lalong tumataba. Tulog, Ustad. Tulog at doble yung kain. At lalong naging espesyal ang mga pagkain. Meron isang Yun ang problema. Special. Yung budget. Balance, bro. At saka dapat isipin mo, ang gusto ng Allah, magtipid kayo kung kailangan. Pero hindi. Kasi, yun sa marami minsan, yun na nga tayo sa pagdating ng Ramadan, halos lahat ng open. Pagkatapos ng Ramadan, pupuin tayo ng bawat sobra yung gastos ko, ganito ganyan. Marami akong marami na sayang, hindi tayo dito na hindi na pakinabangan, na gasto. Kaya minsan nasabi na marami siyang nagasto sa itong Ramadan. Kaya pag sa sunod na Ramadan, ipabudget. Tapos ibablame mo pa ang Ramadan. Sorry kasi ang dami kong gastos kasi sa Ramadan. Sinisisi mo pa ang Ramadan na hindi ka makapagbigay ng sadaka. Hindi ka makapagbigay na dapat ang ibigay mo kasi sabi mo, paghahanda namin sa Ramadan. Bro, dahil sa gastos? Hindi, practical actually. Kung ano lang ang kaya mo. At ang totoo bro, talaga, subhanallah, ang Islam lang talagang reliyon na may tunay na practicality. Hindi na ako magluluto. No? Para kasi, kung na naman sa to, uwi na ako eh. So, kung tinitipid-tipid siya. Kakain na lang ako sa malas. Ganito, Hindi, sumusobra dapat. may wala ko sa style. Pag sa Ramadan kasi, di ba, kung kukunti lang yung kakayanan natin, hindi tayo obligado na. Hindi naman talaga. Pero, inuobliga tayo na kung anong meron tayo na pwede natin ibahagi, pwede. Huwag tayo magpupulikot. Oo. Kasi doon tayo, ano yan, Pero kung talagang gano'n lang talaga yung tayo, walang kakaya. Hindi naman. hindi tayo pwede makipagsabayan sa may mga kakayanan. Mashallah. Very good. Hindi ka pwede makipagsabayan. Hindi tayo obligado. Inobliga natin yung sarili natin kung ano yung kaya natin. Kung ano lang yung kaya, bro. Hindi pwede yung hindi mo kaya at aakyatin mo ang hindi mo kaya. Pwede mo lang mag-convert sa Sumapasangi ka pa manig sa kupaya na suwano ka, di nga kagag. manpower. Kumuha ka ng kabutihan by kahit walang financial na. Ang problema, bro, sa Ramadan, pagkain, maraming Ustad na kailangan kami na wala kakayanan, kahit yung sa puso na. yung limitado lang yung kanyang budget. Part ka na rin. Sinong limitado? Yung magbibigay ng budget? O O di kung ano lang yung kaya. Wala kang kakayanan. Pero pinipigil pa rin Ustad. Klaro sa atin,
makakahanap ka ng mosque sa totoo nangyayari kung sa Lanao, makakahanap ka ng mosque na pag-iftar, wala. Pero ang mga tao doon, ang lalaki ng bahay, ang lalaki ng ano. Pero may mga iba naman na mosque na araw-araw may pakain siya, may pa-iftar sa mosque. Kahit simple lang. Kahit simple lang. Pero kung titingnan mo yung nagbibigay doon na hindi naman lahat. Mga sponsor na nagbibigay doon. Yung kanilang budget, limitado lang sa pang-araw. Kumbaga, maliit lang yung kinikita nila. Ito yung masikita lang sa paano Mas generous yung mga mabababa na sweldo kaysa doon sa mga malalaking sweldo. Kaya, ang turo ng Ramadan ay ang pagbibigay. Nagbibigay ang mayaman na noon ay hindi siya nagbibigay. Napipilitan siyang magbigay dahil alam niya na pag nagpakain ka sa isang taong nag-aayuno, ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno ay mapapasayo at hindi mababawa sa kanyang pag-aayuno. Yan ang turo ng Ramadan. So si mahirap at saka si mayaman, silang dalawa nag-uunahan na gusto rin magpakain. Kaya Yung sinasabi mo? Minsan nagkakadubli-dubli yung pakain sa iftar. Kaya nag-decide na lang yung imam na, hindi, sana na lang to, after tarawih na lang yung iba kasi baka na sumobra naman yung pagkain. Pero wala ka dito sa mga dito sa Madina, sa Riyadh, diyan sa Makkah. Pag malapit ng Adan, pinag-aagawan yung tao, bro. Wala na Na disiplina. doon ka kumain sa kanila. Di ba? Taal. Isharaan na hunag. Talagang ano yung kanila eh. Yung mga dito, may mga sa mga kanto-kanto ng mga nakatambay na pag malapit na yung iftar, pinapara nila yung mga kotse. Yes. Marami din dito. Sana, kaya natin ito nilalive, kaya natin ito sinasabi dahil sana ganito rin ang mangyari sa iba. Dito, minsan maraming beses na pagtapos ng opisina, bago ako umuwi ng bahay na malapit ng magbagrib, pag nasa traffic light ka, mayroon nagbibigay ng plastic na may tubig, may tamar, may kompleto na eh. Meron ng maliit na biscuits, o di kaya top. Subhanallah. So ibig sabihin, hindi ka pa dumating sa bahay, na-break mo na yung fasting mo na nag-adan na dahil doon. Isang beses na Ramadan Ustad, na-try namin, pumunta kami ng Bata, pero hindi naman sa amin binigay. Ang isang lalaki, Arabo, na may dala-dala siyang parang, alam yung box, na puno ng mga prutas, yung mga grapes sa atin. Tapos tingin isang plastic, lahat ng nadadaanan ng sasakyan na bukas yung bintana, tinatapon nila sa loob. Kami naman, sa bidaanan natin, baka makakuha tayo, siyempre, magmamagalit na rin eh. Dumako kami sa akin, hindi kami binigyan. Yung pala, para doon sa mga... Bero. Bero. Mga... Ito nakaratas. So, pag gumara, Ngayon ito. pag gumanak mo na din na ako, bakit? Baka nung pa, sa kano man siya magmaraw, pag gano'n, ron. Kaya na ni Sir Ramusta. Ano mo, pero berang ka seksya kaya. Allahu Akbar. Yung mananong nagiging wala nang magiging Good. So, ibig sabihin, bro, ang Ramadan, ang turo niya ay ang magpakain. Magpakain sa mga tao dahil ang hadith ni Propeta sinabi niya, ano ang isa na pinakamaganda sa Islam? Ita'amul ta'am. Di ba? Ang magpakain sa mga tao. At kung titingnan mo pati sa Quran, nung nabanggit yung tanungin ng Allah ang mga taong makakapasok sa impyerno ng Allah, ma salakakum fi saqar. Anong dahilan kayo ay napasok dito sa sakar na isang pintuan dito sa nagliliyab na apoy sa impyerno? Anong sinagot ng mga taong na nakapasok sa impyerno niyon? Lam nakum minal musallin. Kabilang kami sa mga tao na hindi nagpapatira pa. Hindi nagdarasal ng 5 beses sa isang araw sa iyo, o aming Panginoon. Kami ay pabaya sa aming pagdarasal, sa aming pagpapatira pa. Ano pa? Walam naku nut'imul miskin. At napabilang din kami, kasama kami sa mga tao na hindi nagpapakain sa mga mahirap. Kaya hindi pwede sa isang Muslim na marapat na nagnanais ng paraiso ng Allah na hindi siya magpakain. Lalo na kung kaya mo, bro. Ang mahirap sa atin
Practically, nakikita natin sa mga iba. Sana kung may tamaan, kung ito ang ugali niya, matamaan siya. Walang ito para i-clarify, para i-correct natin sarili natin. Minsan yung mayaman, ang pin-invite niya, yung mga mayayaman din. Nasanay sila ng kumain ng mga karni, ng mga manok, ng mga cuning, ng mga ang sasarap na pagkain. Yung miskin, na samantalang nabanggit sa Quran na ang sabi ng Allah na kami ay kabilang sa hindi nagpapakain sa mga mahirap, na sila yung dapat pakainin. Pero hindi. Invitein mo yung mga kamag-anak natin na mahirap, pobre, kapitbahay na yung pobre. Wag ka, makakasira sa place. Nandito si Mayor, nandito si Kuan, si Barrio, nandito ang mga baryo-baryo, mga kaptener. Ibig sabihin sila ang pinapakain mo, nasanay sila kumain ng mga marangyang pagkain, samantalang dapat pakainin ng masasarap na pagkain ay ang mga mahihirap. Kaya ang ginagawa ko sa yung iba, La pagka ilaha may illallah. bisita sila ng mga ganun, ang padala na lang natin si, huwag na natin papuntahin dito. A'udhu billah. A'udhu Pagka billah. may bisita sila na mayayaman, tapos yung, hindi sila, hindi mahirap, padala na lang natin ng La ilaha illallah. Wallahi bro, hindi pwede ganun. Meron naman yung Hindi pwede kayo, hindi mas... Basta di makatarungan. baka punta, Hindi makatarungan. baka pamasahe, Hindi o dapat. maraming lugar, at delikado, maaari yan, iatid na lang sa kanila yung pagkain. At least hindi sila nila. Bro, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kapiling at gusto niya na kumakain siya na kasama ang mga mahirap. Allahu Akbar. Yun ang dapat. Sino yung sa... Yun ang tama. Di ba meron sa... Iparamdam sa kanila na importante kayo. Kayo ang dapat kumakain ng ganito. Kayo ang dapat na ganyan. Sino yung... At yan ang turo ng Ramadan, mga kapatid. Yung lecture ni Ustad Ismail... La ilaha illallah. Na ang ginagawa niya sa pinakatuktok siya ng bundok. Nagluluto siya ng nagluluto. Tapos, pagka handa na lahat, magpapanyad siya ng mga kahoy. Pag umusok na, Pag umusok na, lahat ng mga nakakita doon, sinyalis na ready na yung pagkain. Nakikita ko yung sana ganun tayo. Sarap na sa pakiramdam kahit kunting biyaya lang na Simple living ba? Kung nakatira ka sa liblib na baryo na hindi mo na problema yung pagkain, may mga alaga kang manok, tapos may tanim-tanim ka, tapos marami-rami sobra-sobra. Pag kaya Ramadan, magpakain ka sa mga malalapit na no? Tsaka sarap siguro, sarap sa pakiramdam niya. Kaya, okay. Anyway, yan yung isa sa mga aral na turo ng Ramadan. Pero dakot-dakot tayo sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan. Anong sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bakit nga ba hindi dakila ang buwan na ito? Dahil dito ibinaba ang Quran, ang salita ng Allah. Ayon sa mga panta sa buwan ng Ramadan, hindi lang ang Quran ang ibinaba, ngunit pati ang mga nauna pang mga kasulatan. Ang Injil, ang Torah, at ang Zabur, at ang Suhufi ni Ibrahim, at ang ano pang mga kitab na mga nauna. Naipadala ito sa buwan ng Ramadan. Pero bi-ikhtisas ang Quran, naipadala ito sa buwan ng Ramadan na buong buo. Nandun siya sa Lawhul Mahfuz, doon sa Bayna Samawati wal Ard, at naibaba kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon. 13 years sa Makkah, kaya may tinatawag tayo ng mga Surah Makki, at saka 10 years sa Madina, at may tinatawag tayo ng mga verso na talata sa Madani,
na doon na ipadala kay Propeta Muhammad. Ang pagkaiba ng Magki at saka Madani, ang mga ayah sa Magka ay patungkol ito sa araw ng paghukom, patungkol ito sa parusa sa mga taong hindi maniniwala sa Allah, patungkol ito sa mga magaganap sa araw ng paghukom. At ito ay panakot na dapat lang katakutan ng araw na walang makakatulong maliban sa kung sino ang darating na busilak ang kanilang mga puso at tunay na naniniwala sa Diyos. Pero pagdating sa mga ayah sa Madina, ito ay mga patungkol sa karamihan, dito na yung mga pag-uutos ng Allah, ang pag-aayuno, ang jihad, ang pag-hajj. Dito na nangyari. So dito, dahil kumpleto na at dito na kinukumpleto ng Allah ang kanyang reliyon sa pamamagitan sa revelasyon, pagturo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Madina, ang mga talata na naibababa rito ay patungkol sa mga batas na ito na ang gawin ninyo. Ito yung pagbibigay ng zakat. Ito yung pagbibigay ng hatol sa ganito na nangalan niya. Ito yung ganito, kung ano yung paghiwa-hiwalay. Kasi ginaganap na yung Islam. Totoo na kasi ang mga tao tumanggap na sa Islam. So kailangan na nila ng batas, kailangan na nila ng disiplina, kailangan na nila malaman nila kung paano nila makitungo sa ugnayan sa Allah at pagsagawa ng relihiyong Islam. Ngayon, sinabi dito ng Allah, o kayo na mga mananampalataya, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ipinag-utos ko sa inyo sa katulad ng pag-uutos ko sa mga nauna sa inyo. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi lang ang mga Muslim, hindi ikaw lang Muhammad ang pinag-utusan ng pag-aayuno. Ang mga nauna sa iyo. Bakit? Dahil ang essence of Ramadan is hindi lang disiplina, hindi lang yung pagkatakot sa Diyos, hindi lang kung ano yung mga binibisyo nito, dahil maraming mga binibisyo na ibibigay niya sa sangkatauhan. Subhanallah, ngayon pala nadidiscover ng ibang mga doktor, ng mga scientist. Pag ikaw inom ng gamot, pag ikaw na hospital, na cardiac arrest, waliaudubillah, anuman ang magawa sa'yo, bago ka operahan, bago anong gagawin sa'yo, fasting. Walang kakainin, tubig lang, maliit lang. Ganun ka-epektibo ang gamot. Kailangan mag-fasting. Isipin mo sa buwan ng Ramadan, bro. Yung pag ayaw mo kumain, nabuburn yung mga fats mo, yung cholesterol mo, nababawasan siya. Bumababa pati yung nagiging normal ang blood pressure mo. Sa buong buhay mo, kung hindi ka nagpa-fasting ng ganyan, anong mangyayari? Tuloy-tuloy. So, may oras sa buwan ng Ramadan na pipigilan ito dahil para i-cleanse. Cleansing. Diba? Physically and spiritually. Physically, mentally, physically, katawan, mentally, spiritually. Lilinisin lahat sa buwan ng Ramadan. Kaya sinabi ng Allah, la'allakum tattaqun, mag-ayuno kayo mga mananampalataya, katulad ng pag-utos ko sa mga nauna sa inyo, dahil para matamo ninyo rito ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Bakit? Ya Allah, gusto na kami ay maging matakutin sa iyo. Kasi yan ang tunay na yaman. Kasi ang tunay na pinakamabuti sa tao. Kasi yan ang tunay na magtataglay, na magtatagumpay dito sa mundo, lalo na sa araw ng pagwaupong. Sino? Ang mga taong tunay na matakutin sa Allah. Maski wala kang pera, wala kang kapangyarihan, wala kang pamilya, balo ka, bituan ka, o wala kang asawa, hiwalay, o anuman, mawala ang lahat, mawawala ang lahat. Huwag lang mawala sa iyo ang takot sa Allah at pananampalataya sa Kanya. Dahil ikaw kilala ng Allah sa langit. Maski hindi ka kilala dito sa mundo, pero kung kilala ka niya sa langit dahil sa pagtataglay mo sa takot sa Kanya. Kaya sinabi rin ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allahu Akbar. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, Ya Muhammad, alalahanin mo, pinagsabihan namin, pinayuhan namin ang mga nauna sa iyo at ikaw, at sabihin mo sa mga umma mo na anittaqullah, ang katakutan nila, ang kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wallahi mga kapatid, sasabihin ko to, ang Muslim na hindi nagtataglay ang takot niya sa Allah, mafifaida. Walang saysay ang pagiging buhay mo na Muslim ka lang sa pangalan, pero hindi ka tunay na natatakot sa Allah. Isa sa para maging matakutin sa Allah na nasabi din ito ni Ali bin Abi Talib, yung isti'dadu biyawmi rahil, pagpreparasyon mo sa araw ng paglilitis. Ba't tayo nag-aayuno? Preparasyon natin ito dahil ang gantimpala nito ay sa araw ng paghukom.
Bakit ka nagdarasal? Dahil natatakot ka sa Allah dahil ang mga taong pabaya na hindi nagdarasal ay may kaparusahan sa araw ng paghukom. Bakit ka nagpapakain during Ramadan? Bakit ka nagpipigil na ayaw tumingin ng masama at ayaw makinig ng musika dahil para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit mo pinipigilan sa sarili mo ang kagustuhan mo dahil ito kung susundin ko ang sarili ko, ito ay pagligaw, makapasok sa impyerno. So, may takot ako sa Allah. So gagamitin ko ang oras ko, ang tainga ko, ang kamay ko, ang lahat ng parte ng ating mga katawan para sa iyo, ya Allah, sa loob ng buwan ng Ramadan at maski wala na ang Ramadan dahil sa buwan ng Ramadan, it is a month of training. Isang buwan na pagta-training, pagsasanay na babaguhin ng lahat ng routine ng buhay mo para mapalapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, para maramdaman mo ang pagkagutom, ang pagkauhaw, ang pagpigil sa sarili mo, sa kagustuhan ng sarili, dahil pag sinunod mo ang sarili mo, ikaw ang ligaw kung lagi mo susundin ang sarili mo. You should have discipline yourselves. Oras na? Wala ka. Ano kayo? Level 1, 2? Nasaan pumunta yung dalawa? Nagpalit na sila eh. Tapos wala si Ustad Umar eh. Kasi si Ustad Umar, sa level 3 siya. Ikaw sa Teka lang. Yung level 1, sinong pumunta dun? Si Ustad Yusuf. Galing siya dun, di ba? Wala, sa amin. Yung kasunod natin. So ngayon, last subject na yung Yusuf, nandun siya ngayon. So si Omar, saan siya bumalik dun? Wala siya Si nandito. Omar. Umalis yata. Kasabyan natin si Omar. Umalis yata. Tawid. Baka nasa siya. Wala dun eh. Kanina pa nawala eh. Level 2 ka, 3? Hinahanap tayo. Ito, kayong level 3. Oo. Ang Ustad nila, si Ustad Umar, kami dapat ang walang teacher. Tapos mapapunta tayo sa level 2. Kasi si Ustad Dapat dito lang pumasok kanina. Si Ustad, Maganda yung topic. si Ustad, Dami ng kape. Last Pumasok subject sa... na. Yat. Teka lang, ilang upuan yan nandyan? 3, 4? Marami pa to, sir. Ilang kayo dun? Kunti lang. Ilan yung... Walang tao dun, di ba? Meron. Dito sila papasukin. Sabihan mo. Hindi, pero kung hindi dumating siya Omar, kasi baka kinuha lang niya yung karton niya sa baba, kasi baka darating yan. Siguro. Anyway, tuloy natin. Nasaan tayo kanina? La'allakum tattaqun. Ha? La'allakum tattaqun. La'alla ay mamana la'alla bil lughat al arabiyya. La'alla makunatin bil dalawa ito eh. La'alla at taraji. Yung la'alla yung nang sa gayon na maging kayo ay katulad noon. Nang sa gayon, kayo ay maging matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa totoo lang, ang tunay na pag-aayon sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging malapitin ka sa Kanya. Totoo yan, bro. Nagugutom ka, ya Allah, gustong-gusto ko kumain, uminom. Subhanallah. Sino ba naman? Wallahi mga kapatid, hindi nyo naranasan yung naranasan ko. At mas marami pang mas nakaranas na mas mahirap. Lalo na sa Maynila. Nung mga fasting, high school pa kami noon, elementary pa kami noon, tinuruan na kami ng mag-fasting. Nanay ko, tatay ko. Minsan pag papasok ka alas 7 kasi doon walang pagbabago ng oras at saka yung pag-aaral. Alas 7 gigising ka. After Fajr, hindi ka na matutulog yan kasi sabi mo papasok ka na. Alas 7 papasok ka. Minsan sa summer pa yung Ramadan, napupunta pa sa March. Tapos paglabas mo, makikita mo yung buko. Pagkain. Yung buko na juice ng sarap-sarap. Tapos may yellow, tapos ice, ang daming ice. Bro, wallahi subhanallah. Nagpapawis talaga yung ano mo. Ya Allah, gusto ko uminom. Sabi ko, kung ma-break ko lang ito, pero totoo na nakakaroon ka ng consciousness sa Allah. Ya Allah, pipigilan ko to. Sandali lang ito. Ikaw ang mahal ko. Ang pag-utos mo ang siyang mangingibabaw kaysa sa pagsunod siya. Tingnan mong disiplina doon, bro. Pipigilan ng sarili. Sa sarili niyang kagustuhan. So, ibig sabihin, ang mga taong adik sa sigarilyo, ang mga adik sa mga ilak-ilak na yan, yung mga puti na bato na yan. Mga adik sila. Bakit sa Ramadan? Hindi sila nakakagawa nun. O ayaw nila magsigarilyo. O kung kaya mo pala napigilan mo ng 8, 10, 12 hours, so pwede mo yung mapigilan.
Yung tao na nanonood ng masama, nakikinig ng mga masasama, na pag sa buwan ng Ramadan, hindi, sabi ni Ustad na bawal manood. Sabi ni Sheikh na hindi tayo pwede makinig sa music. Kaya mo pala eh. So bakit hindi siya pwedeng ituloy-tuloy? Andiyan si ano, Karin. Ano? Karin ba yun? Anong karin? So, anyway, yun yung pagkatakot sa Allah. Sa isa sa mga pagkatakot sa Allah ay la'allakum tattaqun, ay yung pagiging matakutin sa Kanya. Sa totoo lang, ang tao na hindi siya nagtataglay ng takot sa Allah, walang kabutihan sa Kanya. May isang kasabihan. O sige, pag nakita mo siya doon, pumunta na kayo doon. Kung wala sila doon, yung mga iba mo, pwede silang lumipat dito. Sabi nung kasabihan, Al-mar'u idha lam yalbas libas at-tuqa taqarruba uryana wa in kana kasiya wa khairu libas al-mar'i at-taqwallahi azza wa jal wala khaira liman kana asiya. Ang isang tao, pag hindi siya sumuot ng kasuotang takot sa Allah, kasuotan ng pagiging takot sa Allah, ay siya ay magiging parang alalaong baga na hubot-hubad na walang hiya, na wala ang tao na inis sa kanya at siya rin arugante siya sa kanyang sarili. At ang tao na siya ang pinakamabuti sa kanya ay magkaroon ng kasuotan na takot sa Allah, takot sa Diyos. At ang tao na siya ay walang takot sa Diyos ay walang kabutihan sa kanya. Anong kabutihan sa isang tao na hindi natatakot sa Diyos, bro? Sabi mo nga, kung wala kang takot sa Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, lahat gagawin mo. Pumatay, kumain ng haram, kagustuhan ng sarili, lahat. Kasi walang magbibigay siya ng hadlang. Paraiso nila yung Ustad. Ha? Paraiso nila yun. O yun, wali audubillah. At hindi mo pwedeng tawagin paraiso, yung panandalian. Kasi ang tunay na paraiso, yung tuloy-tuloy. Paraiso mo lang yung sinasabi mo, ginawa mo yung sariling pagnanasa mo sa isang oras. Ewan ko lang kung abot ng 2 oras pa yan. Pansamantala lang. Tapos, natatakot ka, nangangamba ka, tapos ang magiging resulta niya, kapahamakan, kahihiyan, lahat ganyan. So, dito, sabi ni Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi, sabi niya, al-dhikru lil-qalbi kasamaku fil ma'i. Wa kayfa idha faraqal as-samaku lil ma'i. Paano? Sabi dito, ang pag-aalaala sa Allah ng puso, na ito yung takot sa Allah, dahil pag naalala mo siya sa puso mo, kasama na yun sa takot sa Allah. Dahil ang pagkain ng puso ay ang pag-aalala sa Allah. Ang mga turo ng Islam, ang ating connection at dhikr sa Allah, sa ating pagbibigkas ng mga tasbih, salawat, sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So, sinabi, yun ang connection ng puso sa pag-aalala sa Allah. Ano na lang kung yan ay mawala, sa katulad ng kung ang isda ay mawalay sa tubig, anong mawawala? Anong mangyari sa isda? Mabubuhay ba? Mayroon bang isda na natanggal sa buhay, natanggal sa tubig na buhay? O nabubuhay? Mayroon ba yun? Mangyayari yun? Ha? Mangyayari yun? Hindi. Mahirap. Di ba bro? Paano niya magagawa yun? So, ibig sabihin, ang tanging paraan lang na para ito ay para magtaglay na tuloy-tuloy ay yung connection mo sa iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ano nangyari? Hindi dumating si Juan? Ustad? Ha? Bro, umalis na dun si Ustad do, ma? Nawala eh. Anong nawala? Ha? Tapos na oras niya doon sa level 1, nawala na siya eh. Si Ustad Yusuf nandun sa level 1. kayo na 2 at saka 2 at saka nandito yung 3. Mashallah. 2, 3, 4. Level 2, 3, 4. Lahat kayo nandito. Mashallah. Mga kapatid, ito lang ay tuloy-tuloy doon sa usapin natin kanina patungkol sa paghahanda at sa mga pagninilay-lilay patungkol sa buwan ng Ramadan. Ngayon, ano ang tungkol doon sa taga saan kayo?
Dito lang. Marawi. Level ano kayo? 2? Anong sinabi doon? Huwag kayo doon ng isang upuan. May isa pang upuan doon. Doon, isa. Dalawang upuan. Kasi malapit lang naman to eh. Okay, mga kapatid, anong sinabi ng Allah sa Quran pagkatapos doon sa la'allakum tattaqun? Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أيام معدودات. Ang buwan ng Ramadan ay espesipiko na mga araw at buwan na hindi pwedeng mag-ayuno maliban sa buwan ng Ramadan. Pwede kang mag-ayuno ng mga sunnah. Pero sa buwan ng Ramadan, kung darating ito na itinakda ang oras ayon sa pagkakita sa buwan ng Ramadan, kailangan obligado na mag-ayuno ang mga Muslim na naniniwala sa Allah. Espesifiko ang oras. Sabi ng mga pantas dito, ito ay 29 na araw o di kaya 30 araw lang. Hindi lalagpas ng 31 ang buwan sa Islam o di kaya 28 araw lang. Sa Islam, ang Arabic calendar, it's either 29 to 30. Maximum is 30. Minsan nagaganap 29, okay lang yan. Pero hindi nagiging 31 at hindi rin nagiging 28. At yun ang pagkaiba sa ibang kalendaryo ng mga hindi mga Muslim. Ang ibig sabihin dito sa tafsir, sabi ng mga pantas, ayyamang ma'dudat, mga araw ito na espesifiko na kailan nagaganap ang Ramadan dahil depende sa pagkakita nyo sa buwan, sa araw. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Fa in ghumma alaykum fakmilu shahra bikamiliha aw biiddatiha bi 30 yawma aw bi 30 yawm." Ibig sabihin ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag nakita ninyo ang buwan, halimbawa Shawwal ngayon, nasa Sha'ban tayo ngayon, di ba? Kailan magaganap sa mga February 28, magkakaroon na doon ng Ru'yatul Hilal. Ibig sabihin, doon na papalit yung buwan ng Ramadan. Kaya sa gabi ng after Maghrib or before Maghrib, kasi doon makikita kung papasok yung bagong buwan. Pag nakita ninyo, sabi ni Propeta Muhammad na ito ipapasok na yung bagong buwan ng Ramadan, nakita ninyo sa inyong mga mata, mag-ayuno kayo. Kung halimbawa ito ay matakpan ng buwan, maulap, makulimlim, maulan at madilim, hindi makita, sabi ni Propeta Muhammad, ganapin ninyo na ituloy nyo na sa isang araw na. Kasi hindi nyo nakita. Para makumpleto yung buwan na yun na kung ano yung Sha'ban ay 29 o 30 days, na kumpleto siya. Ibig sabihin sa isang araw, yun yung totoong buwan ng Ramadan na pagdating niya. Yan, may masala dito. Bakit kailangan ng ganun? Bakit hindi pwede mag-advance? Gusto ko lagi advance. Katulad ng mga ibang mga Maranaw. Kamag-anak ko sa inyo rin, meron din sa inyo sa mga Tausug. Nag-advance. Meron sa Mindanao. Maginda. Ay, ano ka nga, Malaylalag, Sumrano, Maguindanao, na tsaka ano, Tausug. At tsaka baka meron din sa balik Islam. Bro, kasi ang gusto natin, gusto mag-advance, gusto natin may pakita sa Allah na sabik na tayo mag-Ramadan. Pero hindi yun pwede. Bro, kasi ang Islam ay pagtalima, pagsuko, pagsunod. Hindi kung ano yung gusto mo. Kung ano ang gusto ng Islam, ano ang batas ng Islam at turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. 2000, kailan ba yun? Tama, 2007 o 2008. Nandun pa ako sa Marawi.
ang gobernador ng Marawi ay isang alim, si Mustakbal. Ang mufti ng Marawi that time ay si Dr. Mutilan. Lahat mga ulama. Nag-decide sila, bukas hindi tayo magra-Ramadan dahil hindi nakita ang buwan. Sa isang araw na. Ang Malaysia, Indonesia, malapit na lugar, sa isang araw na. Ganun din ang Saudi Arabia. Pumunta ko sa Padyan. Alam mo Padyan? Palengke sa amin, Marawi. Nakita ko yung isa sa mga kamag-anak ko. Bapa, alhamdulillah, bumili ka na ng mga pagkain mo, mga isda. Waya kiura, ay pilapis sa miyayaiman to. Bumili na siya ng mga pagkain dahil sa gabing daw yun ay kakainin nila kasi sa araw pala yun ay nag-ayuno sila. Break na siya. Nag-ayuno sila ng advance ng 1 day. Sabi ko, Bapa, di ba sabi ni gobernador, sabi ni mufti, pati sa Saudi Arabia, lahat karamihan ng lugar, hindi tayo dapat mag-fasting ngayon dahil hindi nakita ang buwan. Sino nakakita ng buwan? Sabi niya na, maski na wala na ako na gusto ko. Bakit ka mag-advance ba pa? Inuarity, hindi, mas maganda na first trip. Mahilig kayo ng mga first trip. Di ka kuwaso Islam makalay-lalag. Hindi dapat ang Islam kung ano yung gusto mo. Samaan wa ta'atan. Pagsunod sa Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi makabagaya tayo sa mga ahlul kitab kung bakit ibinaba ng Allah na ayama ma'dudat. Kasi ang mga nauna, pinag-utusan sila na mag-ayuno. 30 araw. Sa kapanahunan ni Musa, 40 araw. Ngayon, yung mga Hudyo, sabi nila, masyadong mainit ngayon. Hindi natin kakayanin itong ganitong pag-aayuno. Bakit na lang hindi natin gawin na mag-ayuno tayo na 20 days lang ngayon? Huwag na natin kumplituhin na 40 days or 30 days. Yung natitira, pag lumamig ang panahon, bayaran na lang natin sa mga susunod na mga araw. So yun ang ginawa nila. Yung batas ng Allah ay binabago nila. Paano mo babaguhin ang batas na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya dito sinabi ng Allah, ang buwan ng Ramadan ay espesifiko ito na kung paano nyo makita pag ayuno. Kung hindi nyo nakita, huwag kayong mag-advance. Relihiyon na pagsunod. Sa amin dati, nag-half-day sila. Anong half day? Pinuputo lang kalahati, pwede na daw yun. Allahu Akbar. La ilaha. Ibig sabihin, yung araw ng Ramadan, ay isang araw, pwede silang mag-break, tapos mamaya magfa-fasting lang sila umaga hanggang alas 12. Alaw na, pwede na kumain. A'udhu billah, mayroon pala Kasi yan. naninigarilyo sila ng alas 12. Kasi okay na daw. Hinahati nila. Kailan yun? Sa Ramadan yun? Ramadan. Bata pa ko yun. La ilaha illallah wa liya'udhu billah. Wallahi bro, sana ito naka-live. Kung sino man po ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan na paniniwala niya pwedeng half day, bawal po. Hindi, walas ganun sa turo ng Islam. Alam mo, Abid, nakakapagtaka talaga sa lugar ninyo. Ito rin yung lugar nila na pati yung Jum'ah ay pagkatapos mo mag-pray ng Jum'ah, magdarasal ka rin ng duhur. Huwag kayong maglabas. Huwag kayong magsilabasan. Bakit? Tapos na tayo ng Jum'ah. Hindi, mag-pray pa tayo ng duhur. Bakit? Kayo mag-pray ng duhur. Ayaw mo ng dubling reward? Jum'ah at saka duhur? Oh, billah. Yan yung bro, yung mga aluhulu ufigdin. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa reliyon na wala sa turo ng Islam, doon ka na nakakagawa ng pabago sa Islam. Ito yung mga gawaing bid'a. Bid'a yun, natural. Hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Maski sinabi mo na dito ko feel. Ito yung gusto ko, nararamdaman ko, totoong-totoo ito. Hindi ganun yun. Pwede ka mag-door, sabihin nila bida ako. Oh. Amo? Ikaw ngayon ang babaliktarin nila? Ikaw daw ang bida? Wallahi bro, alhamdulillah, nag-aral ka dito, Amit. Para pag uwi mo dun sa inyo, kausapin mo yung mga yun. Maski sinong nandun, sabihin nyo, kayo ang bid'aan na gumagawa niyan. Dahil kailanman yan, hindi yan ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo maliligaw, maliban lamang sa dapat natin sundin ang ginawa ni Propeta. Pag hindi natin ginawa ni Propeta na pabago sa kung anong gusto natin, na nakagisnan natin sa mga ninuno natin, diyan tayo maliligaw.
Tapos yung nag-ano pa sila Ustad, yung kandulik sa sa tabing ilog, ang tawag doon. Ang daming-daming nangyayari sa lugar ninyo. Sa tabi ng ilog. Sa taming ilog? Ha? Anong ginagawa nila sa tabing ilog? Basta parang bumagay sila sa kapag Nagpapakain sila. Magpapakain na lang mga lunso, mga pangalan, kaya. Pakakan kasi dato piyang. Ha? Bro, maraming mga kaganapan ng mga hindi maipaliwanag at tanging katang-isip lamang ang makakapagpaliwanag. Alam nga na ano yun, Ustad? Wallahi, alhamdulillah, ginabayan tayo sa Islam. Ustad, alam niyo, Hindi Ustad, tayo Umar, lalagpas. Alam niyo, Ustad Umar, kung anong tawag nung inano yun niya sa... Kapag arwa ka o hindi ko alam ang tawag nila doon, katunutunong, whatever they call it, basta bawal at babago at hindi yun sa Islam. Kaya mga kapatid, kung bakit tayo nag-aaral? Dahil kailangan natin ito. Dahil ito ang makakapagtuwid sa ating pananampalataya at sa ating paninindigan at sa ating akida. At ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.